Sige po, tayo po ay muli, glory to God. Sige po, kumuha po kayo ng 5 tao at batingin ng Merry Christmas. Amen. And a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Sige po, tumayo po kayo. Sige po, tumayo po kayo. Kumuha po kayo ng yung babatingin ng Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Merry, 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 merry Christmas. Glory to God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, Lord God. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mag-aksi-awit ng magagandang himig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig na si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalang, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alam. Taon na ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. ang Pasko ay sumapit. Ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit, nasanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating gintin ang itong aral. At Ang bawat isa ay magsipaghandog ng tanging alay. Taon taon ay magsipaghandog. ng tanging alay. Yes, namamas ko po. Hallelujah. Praise God. Sige po, makakaupo na po kayo. Praise God, namamas ko po. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon. Yung kagalakan ng ating puso, ating pong pinaaabot sapagkat ang Diyos, amen, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Di ba napakasarap pag kahit kayo yayakap, babatiin mo, merry ba ang Christmas mo? Amen. Glory to God. Araw-araw po raw ay Pasko. Amen. Araw-araw ay Pasko. Glory to God. Hallelujah. So tayo po ay pupunta na po sa ating pong topic sapagkat kinakailangan po 11 at tayo po'y matatapos. Dahil marami po naghihintay sa inyo pong mga tahanan. Glory to God. Marami naghihintay ng pagpapala. Amen. Amen. Ibinubuhos na ang pagpapala sa inyong mga tahanan at sa aming tahanan. Praise God. Sige po, tayo po ay dumako na po sa topic. Glory to God, napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat alam ko po na marami po'y puyat. Dahil sa dami po ng iniluto, glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. At napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ayan. Praise God. Dadaloy ang pagkapala kung magpapatawad ka. Amen. Amen. Kulbitin mo nga yung katabi mo, itanong mo, nagpatawad ka na ba? Praise God. O sige, ulit pa uli. Baka hindi naiintindihan. Kulbitin mo ulit yung katabi mo. Nagpatawad ka na ba? Amen. So, ibig sabihin, kung kayo po'y nakapagpatawad na, umasa kayo. May pagpapala na darating sa buhay nyo. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ating pong tingnan kung ano po ba yung nais ipaabot po ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo po, napakasarap sa ating pong buhay, yung tayo po'y nakapagpapatawad. Amen. Dahil yung kapayapaan, yung kasiglahan, mararanasan po natin kasi kung tayo po hindi makapagpapatawad, tayo po ang talo. Glory to God. At ito po, para pong natatakbo sa akin pong isipan, yung pong sinabi ng isa pong writer, na talagang kinakailangan
yung forgiveness, atin po ito ibabalik, atin pong ibibigay sa atin pong kapwa. Once na tayo po'y nag-forgive, kinakailangan i-forget mo na. Amen? Once na tayo po'y nagpatawad, kalimutan mo na. Kasi kung tayo po'y magpapatawad, glory to God, tayo po ang panalo. Kung tayo po'y magpapatawad, tayo po ang tatanggap ng gantimpala. Kasi alam nyo, totoo po yun na kapag ikaw po ang nasaktan, kapag may mga taong nakagawa po sa'yo ng hindi maganda, di ba number 1, alipin ka ng sama ng loob, maraming katanungan, malungkot ka, para bang iba yung naiisip mo, iba yung nararanasan mo. Amen? So ating puntin yan, yung po mga, ano po ba ibig sabihin po ng pagkapatawad? Magpapatawad tayo. Amen? Sabi to, ang ibig sabihin po ng magpatawad in English, forgive. Ayan. Magpatawad, ang sa English po, ito po forgive. Kinakailangan mag-forgive ka na. Amen? Mag-forgive ka na. Ano po ba ang ibig sabihin po na, ayan, ang meaning po ng anong forgiveness. So, sabi po ron isang psychologist, generally define forgiveness as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness. So, ang sabi po raw, ito po raw, yung ibig sabihin po raw ng forgiveness, ito po raw ay tumatalakay, ito po raw ay nagsasaad. Na kapag sinabi po nagsasaad, nagsasabi yung consciousness ng isang tao. Kapag ikaw po ay, kung saan nagpo-forgive, so ikaw po ay nagiging aware. Once na ikaw po ay nag-forgive sa isa pong tao, na kung saan ay miski hindi siya karapat-dapat patawarin mo na. Amen? At sabi, deliberate decision to release feelings of resentment. So, totoo po ito. Dahil totoo po ang isa pong tao, natural po yan. Kapag ikaw po'y sinaktan ng iyong pong kapwa, siyempre marami kang katanungan, bakit kaya ito ginawa niya sa akin? Ano kaya ang dahilan? Bakit siya gumawa ng iba't ibang uri mga salita na hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin? Pero talagang ang pinaka-the best na atin pong gagawain. Ano man yung naririnig mo against na sinabi sa iyo, ang pinakamahalaga, ma-forgive mo siya. Amen? Ang mahalaga, ma-release mo. Sapagkat once na na-forgive mo na yung isang taong gumawa sa iyo ng hindi maganda, yung resentment, ibig sabihin yung mga damdamin, yung tampo, yung hinanakit, yan ay marirelease din. Amen? So, ang sabi po rito, glory to God, ay yung vengeance toward a person. Ibig sabihin, paghihiganti mo. Kapag ikaw po'y nagpatawad po, marirelease din yung paghihiganti mo, mawawala na yan. Maaalis na yung mga isipin mo. Maaalis na yung iba't ibang uri ng mga evil thought. Kasi once na tayo po'y may galit, once na tayo po ay masama po ang ating pong loob, tayo po ang number 1 na kung saan na-eepektuhan. So, totoo nga po dito, dahil sabi nga po rito, kung meron kang tao na kung saan ay nakagawa sa'yo ng kasalanan, isipin mo na, gawaan mo na ng paraan, ikaw na rin ang gumawa ng paraan para ma-release mo sa kanya yung forgiveness. Amen? Maraming mga kaparaanan para ma-release yung forgiveness po dito. So, ang sabi po rito, miski raw siya hindi siya karapat-dapat na kung sa'y patawarin, batat ang mahalaga, mapatawad mo siya. Amen? Napakahalaga po yung mapapatawad mo yung tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda. Sapagkat number 1, ikaw po ang magbe-benefit nito. Kaya ito po, ayon po ito sa kalakaran ng mundo. Pero ang sabi po rito, tungkol po naman sa Biblia, ang sabi po, definition of forgiveness in the Bible. Ayan. So, ibig sabihin, makikita po rito, ang sabi po, forgiveness itself is defined as letting go of sin. Kapag pala ikaw po sa Biblia po, kapag pura ikaw po ay nagpatawad, inilelet go mo. Inaalis mo yung kasalanan sa iyo. Diba? Iniaalis mo na, inilelet go na yung kasalanan na nasa sa iyo. At ang sabi, in the Bible, this includes forgiving everyone. Sa Biblia, ang sinasabi, ito po raw ay patawarin mo yung lahat. Amen? Every time. Ibig sabihin, bawat oras, bawat minuto, patawarin mo na yung mga taong nagkasala sa iyo. At ang sabi, of everything,
Ibig sabihin, anumang bagay ang ginawa sa'yo, i-release mo na ang forgiveness. At ang sabi, as an act of obedience and gratefulness to God. So once na pala tayo nakamagpatawad, ito pala ay atin na kung saan yung gratefulness na sa ating Panginoon. Ito po'y pagsunod sa ating pong Panginoon. Sapagkat doon po sa pagsunod po sa ating pong Panginoon, hindi pwedeng wala kang pagkapala na matatanggap. At ang sabi po rito, glory to God, ina-acknowledge natin yung sacrifice ng ating pong Panginoon. Ina-acknowledge po natin yung sakripisyo na ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. Na siya po'y bumaba po sa lupa, na siya po'y namatay, at siya po'y napako sa krus ng Kalbaryo to restore the relationship between God and man. So ibig sabihin, once tayo po'y nag-forgive, once na pinatawad natin yung mga tao na nakasakit sa iyo, inaalala mo, amen, at ikaw ay nagkakaroon ng gratefulness o kinikilala mong utang na loob, yung ginawa ng ating Panginoon sa pagkakabigay sa kanyang anak na si Jesucristo. Na kung saan ang plano ng ating pong Panginoon na ipinakita niya na siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng lahat ng ating pong mga kasalanan. Amen? Di ba napakabuti po ng ating pong Panginoon? So, ngayon po isipin po natin ang ating sarili. Mag-ano po tayo, magbulay-bulay po tayo. Sino kayo yung mga taong nakasakit sa iyo? Sino kayo yung tao na matapos na ginawa mo ng mabuti, ginantihan ka pa ng masama? Amen? Praise God. So ngayon ito po yung right time na tayo po ay kung saan magbulay-bulay. Na kung saan agawin natin yung the best para sa ating pong Panginoon. Sige po, tayo po pumunta po doon po sa pinakasalita po ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Mark 11:22 hanggang 26. Glory to God. Ayan. Sabi po sa aklat po ng Mark, sumagot si Jesus, manali kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat at ito nga'y mapangyayari. Glory to God. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingiin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong tatanggap. Tatanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Glory to God. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo. Upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Yes, hallelujah. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Oh, hallelujah, Lord God, salamat. Salamat po, Panginoon, sa pagkatotoo nga po, O Diyos. Na ikaw pinagbibigay ng mga salita mo, ito pa magsisibing pagkapala po sa amin. Lord God, ang salita mo po'y buhay. Ito po'y mabisa. Sapagkat ito po'y inalintulad mo sa isang tabak na may 2 talim. Na ito po'y tumatagos, Panginoon, hanggang sa mga kasukasuan ng aming mga buto, maging sa utak nito. At ito'y madaling makataho ng laman ng aming puso't isipan. Kaya, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, kayo po ang mangusap, Panginoon. Kayo po, Panginoon, Lord God, ang magbigay ng mga kaparaanan, magbigay, Panginoon, ng mga kapahayagan upang maisagawa po ang iyong kalooban. Sapagkat kung kami po'y magpapatawad, amin pong inaalala, pinasasalamatan po namin, kinikilala po namin, Panginoon. Lord God, ang pagbibigay mo sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Na siya po'y namatay para po sa amin. Na siya po'y nagsakripisyo para po lamang, Panginoon, magkasundo, Panginoon. Panginoon, ang mga tao, dakilang Ama. Kaya, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang Kapaskuhang ito, dakilang Ama, na sineselebrate ng buong mundo, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na ito po hindi po namin malilimutan. Na laging may Jesus, Panginoon, na isinilang sa ibabaw ng lupa. Merong Jesus, Panginoon, na ibinigay mo para pantubos sa aming pong mga kasalanan. Kaya salamat, salamat, Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw po ang aming dakilang guro. Ikaw po ang amin po, Panginoon, na tagapagpaalala ng mga pangako mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, ipaalala mo sa bawat isa po sa amin ang mga pangako mo, ang kabutihan mo.
sapagkat ang pagkapala'y dadaloy kung kami po ay susunod sa iyo. Kaya salamat, salamat, ikubli mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw po ang maluwalhati. Kaya Panginoon, papurit pa salamat ay amin pong hinihiling sa iyo. Upang sa aming kalagitnaan, dumaloy ang kapayapaan, ang pagkakaisa, Panginoon, ang pagkakaunawaan, at ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay lulukob sa aming pong kalagitnaan hanggang sa matapos ang gawain ito. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagdakil at pagbalahati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. So napakasarap po na kung saan ay namnamin at basa-basahin mo yung aklat po ng Mark 11. Sapagkat totoo po na ang Diyos po lagi po siyang nagpapaalala po sa atin. Ang Diyos po lagi po siya nagbibigay ng mensahe, hindi basta po lamang marinig, kundi basta ito po ay kung saan ay atin pong isagawa. Kaya ako po lang ay magkakaroon po ng isang maikli pong testimony. Dahil ito nga po yung mensahe po, ang pagkapatawad. So ako po'y nag-move dahil sabi ko, Lord, gusto ko pong maisabuhay ito pong mensahe na aking dadalahin. Gusto ko po na maiparamdam yung pag-ibig mo. Bagamat hindi karapat-dapat, sabi nga po kinakailangan, huwag ka nang maghahanap ng ano pang mga dahilan. Huwag ka nang gagawa pa ng mga kondisyon. Bahat ang mahalaga, nangusap sa iyo ang Panginoon, do it. So, ginawa ko po ito, nanalangin po ako. Ilang araw ko po itong dinala sa panalangin. Para po kung saan ay mai-release ko po yung forgiveness doon sa tao na kung saan nagbigay po sa akin ng kirot. Pero salamat po sa Panginoon, may mga hadlang, pero hindi po ito na kung saan natapos doon, kundi gumawa pa rin ng paraan ng ating pong Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon at nung isang araw po na ako'y pupunta, naalaman ko na siya'y wala. Pero salamat sa Panginoon. Hindi pa rin tumigil po ang Diyos, nananalangin po ako tuwing madaling araw at sinabi sa akin ng Panginoon, do it. So ang ginawa ko po, akin po itong isinagawa at nagkausap po kami para ma-release ko sa kanya yung forgiveness. Pero ang sabi ng taong yon, Pastora, mas masarap sana kung personal. Sabi ko, yung nga ang aking minimiti na tayo magkausap personal. Pero ang mahalaga, sa oras na ito, inire-release ko yung forgiveness. Para tayo pare-pareho magse-celebrate tayo ng Pasko, maging masaya tayo. Amen? At napakasarap po kapag ikaw po ay nakapagpatawad. Napakasarap ko, sasabi ko nga po, minsan sa isip mo pa, magkakaroon ka pa ng mga alinlangan, baka hindi maganda ang maging approach sa akin. O baka hindi maganda yung dating sa kanya. Pero salamat sa Panginoon, talagang totoo, kapag ito'y dinala mo sa panalangin, God will make a way. At nung siya'y makausap ko, ang timano po, siya po'y nakatawa na po agad. Sabi ko, Lord, salamat. Ibig sabihin, hindi pa kami nagkakausap, hinipo mo na siya. Kasi minsan talagang tayo titingin sa natural na ugali ng isang tao. Pero kapag ang Diyos ang ating pong tinawagan, kapag ang Diyos ang ating pong sinanggunian, ang Diyos ang ating backup. Amen. Ang Diyos ang mangunguna sa atin sapagkat ito'y kalooban ng ating pong Panginoon. Ano man ang ginawa sa iyo, kalimutan mo na ito. Forgive and forget. Alam niyo po, nung ako po ang magawa ko po ito, alam niyo po, totoo po na napakasarap po ng pakiramdam. Napakasarap po ng iyo pong kung saan yung pong iyong tulog at yung pong katawan mo para pong ang lakas. Kaya salamat po sa Panginoon dahil totoo nga po at atin pong idinaraos o kung saan ay atin pong inaalala yung kaarawan po ng ating pong Panginoon. Kaya nga po ito po ipinaalala po dito kung paano po tayo pinatawad ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi nga po rito, dito po sa aklat po ng Mark, kung kayo po ay tatayo sa panalangin at kayo nananampalataya na ang lahat ng hiningi nyo, ito'y ibinigay na, ito'y natanggap nyo na. Pero dapat na tayo po'y magpatawad muna. Magpatawad ka para yung pagkapala ay iyong makamit. Dahil ang sabi, kapag kayo'y tumayo upang kayo'y manalangin, patawarin niyo muna ang mga taong nagkasala sa inyo. Sapagkat kung kayo hindi magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Kaya yung pong title po doon, dadaloy ang pagpapala kung magpapatawad ka.
Amen. Kasi once na ikaw po'y nagpatawad, payapa ka. Once na ikaw po'y nagpatawad, abay paligay ko, hindi pwedeng hindi mo maririnig yung mensahe ng ating pong Panginoon. Kaya nga po ako po rin nabe-bless dahil nung araw po ng Huwebes, ako po ay doon po sa replay po ng Women's Cafe, yung kahalagahan po ng pagbabasa po ng Biblia. Kaya sabi ko, Lord, salamat po dahil ito po'y lalo pa nagpapaalam. Although alam mo naman yung Joshua 1:8, alam mo naman na kinakailangan magbasa ng Biblia. Alam mo naman na ito'y nararapat para tayo magkaroon ng magandang daloy. Kumbaga sa magandang pasimula ng araw po natin. Pero minsan may mga panahon na nakakaabot-abot ang yung mga problema. Minsan may nalilimutan ka. Pero salamat may Holy Spirit. Kaya ito po, miski po ito'y replay na, inulit ko pa ito. Dahil alam ko pong may mensahe, alam ko po na ito po'y gamit ng Panginoon. Dahil bago pa ito pong mensahe po na kung saan ay yung replay po, ako po ilang araw na po akong basa ng Bible. Sabi ko, Panginoon, sabi ko ganoon, wala pa akong title. Although may mga mensahe na ibinibigay sa akin po ang Panginoon. Pero lalo po ako nagkaroon po ng confirmation noong marinig ko pa rin yun. Dahil totoo po sa pagbabasa ng Biblia, kinakausap ka ng ating Panginoon. Kaya once sa tayo pinagbabasa po ng Bible, kinakausap tayo ng ating Panginoon, at once sa tayo pinananalangin, tayo po ang nagsasalita. Tayo po ang nangungusap sa ating pong Panginoon. Kaya salamat po sa ating pong Panginoon sapagkat totoo nga po, nais niya na maging powerful ang bawat salita niya. Nais niya na kung sa ito po'y maging buhay. Sapagkat yung pong tumatayo sa pulpito, kinakailan ikaw muna ang magsabuhay bago may ituro ang mensahe ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung pong ipinagawa po sa akin po ng ating pong Panginoon. At makikita po natin dito, yung pag-ibig po ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin, ipinararamdam niya. Kaya nga merong Pasko. At ang tao gumagastos ng malaki pag-araw po ng Pasko. At ito po isine-celebrate sa buong mundo. Minsan nga mas inuuna pa nga natin yung pangangailangan natin, di ba? Para lang mabigyan ng kasayahan ng ating mga anak, ang ating asawa, ang ating mga kaibigan. Pero ang tanong, nabigyan mo kaya ng kasiyahan ng ating Panginoon sa araw ng Paskong ito? Nagawa kaya natin na pasalamatan o handugan ang ating Panginoon? Baka ang nais ng Panginoon, anak, hindi ko na hinahangad yung mga iniluluto mo. Hindi ko na hinahangad yung mga magaganda mong kasuotan na ipinaghahanda mo sa araw ng Pasko. Hindi ko na hinahangad yung kung saan ay magkaroon ka ng kung saan ay maganda na nakalagay sa iyong loob ng hapag. Hindi ko na nais yung magaganda na kung saan palamuti sa loob ng tahanan mo. Magagandang ilaw na kung saan nagkukurap-kurap sa inyong tahanan. Pero ang nais ko, ako ang parangalan mo sa buhay mo. Ako yung makita sa buhay mo. Sapagkat yung mga pagkain, mauubos yan kapag kinain mo, ilalabas yan. Pero ang tanong, nabigyan mo ba ng kaluguran ang ating Panginoon? Nagagawa mo ba na sundin ang kanya pong kalooban? Kaya ipinakikita ng ating Panginoon, gaano kalawak ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ating tinya sa aklat po ng Awit 103, verse 11 and 12. Ayan, amen. Sabi po rito, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Amen. Kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Di ba napakasarap ang pangako ng ating pong Panginoon? Yan po ang nais iparanas po sa atin ng ating pong Panginoon, yung lawak ng Kanya pong pag-ibig. At ito po yung ipagkakalob ng ating Panginoon, yung Kanyang pag-ibig sa may takot sa Kanya. Ibibigay ng Panginoon yung lahat ng ating pong kahilingan kung ginagawa po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. Sapagkat napakaliwanag po ang salita po ng ating pong Panginoon. Hindi mo kayang sukatin. Miski sino napakahusay na arkitekto, miski sinong napakagaling na kung saan engineer, hindi mo kayang sukatin ang taas ng langit at lupa. Amen? Hindi mo kaya ito na kung saan ay arukin. Pero ganyang kalawak ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Bakit hindi mo magagawa na magpatawad? I-release mo na, kapatid. Amen?
Kung meron ka man na kung saan ay abiyanan mo na hindi mo pa napapatawad hanggang ngayon, i-release mo na. Tawagan mo, batiin mo. Kung meron kang bilas, hipag na nagbigay sa'yo ng kiro, this is the right time. Amen. Huwag mong palilipasin ang magdamag na ito na hindi mo babatiin ang iyong kaibigan na nagbigay sa'yo, yung best friend mo na nagbigay sa'yo ng kirot. Yung tao na kung sa inutangan mo na ikaw hiniyak sa karamihan ng tao, patawarin mo na. Amen. Sa pagkatotoo po, naririto ang susi ng pagkapala. Sapagkat pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon, nais ng ating pong Panginoon na sa bawat minuto ng ating pong buhay, tayo po ay maligaya. Amen. Na tayo po ay punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kapayapaan. Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng Proverbs 17, verse 22. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Ang sabi ito sa Kawikaan 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti, unti-unting namamatay. Sino may gusto ito na mahabang buhay? Praise God. Hallelujah. Kaya kung tayo po ay maligaya sa ating pong buhay, ito po'y nagsisilbing isang mabuting kagamutan. Sapagkat kung ikaw po ay hindi makatulog at ipinalala sa'yo ng Panginoon, baka anak, kinakailangan mo ng magpatawad. Baka anak, kinakailangan mo magpaligaya sa buhay. Baka kinakailangan mo rin ikaw din ay magsilbing kaligayahan ng isang tao na kung saan maaaring siya ay naghihintay, maaaring siya ay nalulungkot sa mga nakaraan nyo, maaaring siya ay kung saan ay nagkaroon ng mga bagay na nagbibigay din sa kanya ng kalungkutan. Maaaring maraming humahadlang. Sapagkat totoo po sa ating pong buhay, ayaw na ayaw ng dyablo na ang mga anak ng Diyos ay mabuhay na may kapayapaan. Sapagkat kapag ang isa pong tao ay nabubuhay na may kapayapaan, maging ang desisyon mo, ito'y magiging tama. Magagawa mo lagi na ikay sumangguni sa ating pong Panginoon. At ang ating pong direksyon, ito po ay magiging isang mabuti na kung sa'y ating lakad. Magiging matagumpay ang ating bawat binabalak. Kaya ito po ang sabi po sa aklat po ng Kawikaan 3, 5 and 6. Ano ang sabi niya rito? Glory to God. Trust in the Lord with all your heart. Amen. And lean not with your own understanding. Baka ikaw meron ka pa sa isip mo, bakit ko siya patatawarin? Sobrang nga ginawa niya. Amen. Napakasakit ang kanyang ginawa, hindi ko malilimutan. Kaya sinabi ko, magpantay ng aming paa. Hindi ko kalilimutan yung ginawa niya sa akin. Pero ito po'y salita po ito ng tao na wala pang pagkakakilala sa Diyos. Kaya po ang ating pong best example ang ating pong Panginoon. Kaya siya po yung pong ating pong laging inaalala. Yung ginawa ng ating pong Panginoon na pagtitiis ng hirap. Yung ginawa ng ating pong Panginoon sakripisyo. Yung ginawa ng ating pong Panginoon na kung saan ay hirap para po lamang siya'y magsilbing isang magandang ehemplo. Na kung siya may pinagwiwikaan ng hindi maganda against sa kanya, hindi niya ito ginagantihan. Sapagkat totoo nga po, kaya nga po ang kanya pong buhay, kaya po yung aklat po ng Pilipos 2, ito pinapakaganda natin bulay-bulayin. Sinabi niya sa verse 6 na bagamat siya isang Diyos, hindi niya na pinanghawakan o hindi niya pinanangnangan ang kanyang pagiging Diyos. Kung hindi ito kanyang hinubad at siya'y nagpakababa, nakisama sa mga tao. Amen? Biro mo, Diyos siya. Pero ano ginawa niya? Nagsilbi siyang alipin. Sapagkat totoo yung lahat ng sakripisyo ng ating pong Panginoon. Yung kamatayan niya, yung kanyang tiisin, upang ang lahat na mahihirap ay magsiyaman. Ang lahat na may karamdaman ay magsigaling. At ang alipin ng kasalanan ay makalaya sa kasalanan. Yan po yung kanya pong number 1 na ipinakikita. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Kaya napakasarap pong namnamin po ang salita po ng ating pong Panginoon. Kaya upang tayo po'y makalaya, glory to God, ating pong tandaan ito pong ating pong pinag-aralan ngayon o pag-aaralan pa lang. Ang sabi niya rito, what are the benefits of forgiveness? Ano po ba raw yung mga benepisyo kung ikay magpatawad?
Ikaw ba'y lugi? Kung ikaw ba'y magpatawad, may mawawala ba sa iyo? Kung ikaw'y magpatawad, masisira ba ang iyong pagkatao? Amen. Praise God. Ang sabi po rito, kung tayo po'y magpapatawad, meron pong magaganap. Magkakaroon po tayo ng healthier relationship. Kaya once na pinatawad mo yung mga taong nagkasala sa iyo, healthier relationship. Magkakaroon po ng malusog na relasyon. Maaaring hindi pa ito yung panahon. Maaaring dadaan pa yung mga panahon na kung saan ay hindi mo pa kayang patawarin. Pero darating ang isang araw, once na nangusap sa iyo ang Panginoon. Sabi nga sa aklat po ng Hebreo 4:7, if you hear my voice, harden not your heart. Kaya kapag narinig mo ang tinig ng ating pong Panginoon, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Ibig sabihin, right time na yan. Maaari, ilang buwan, ilang taon na hindi mo pa napapatawad. Pero ang Diyos kapag nangusap sa iyo, dahil salita ng Diyos ang nagsasalita sa iyo, ang salita ng Diyos ito'y bibigay sa iyo at ito'y mangungusap sa puso mo. Kaya, magpatawad ka na. Sapagkat, hindi po lamang isa, dalawa, ang dadalahin sa iyo ng Panginoon. Amen? Maaari gamit itong taong to. Marami pong ginawa sa buhay mo. Maaaring binigyan ka ng self-control. Maaaring ipinakita pa rin ng Panginoon na yung umaway sa iyo, yung gumawa sa iyo ng hindi maganda, ibigin mo pa. Amen? Napaka-powerful ng Romans 12. The vengeance is not yours, it's mine. Ang paghihiganti hindi sa iyo, ako ang gaganti. Amen. Kaya kung may gumagawa tayo sa ating pong kapwa, may gumagawa sa atin ng masama, huwag mong gagantihan siya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung kaaway mo kapag nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayong mga kaparaanan, para mo nang binubunto na ng baga ang kanyang ulo. So, ibig sabihin, kapag ito'y ginawa mo, ipinakikita mo yung liwanag sa iyo. Ipinakikita mo yung kabutihan ng puso mo. Ipinakikita mo sa mga taong ito na kung saan ay gumawa sa ng pangit, inibig mo pa, inirawa mo pa, hindi mo ginanta na masama, sapagkat ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo. Amen? Kaya ang sabi po rito, glory to God, magkakaroon po tayo ng healthier relationship. At ang pangalawa po, improve mental health. Amen? Improve mental health. So, ibig sabihin, kapag tayo po pala nakapagpatawad, yung pong ating pong kaisipan, mai-improve ang kalusugan nito. Bakit po? Kasi pagka po tayo galit, marami tayong negatibong iniisip. Kapag tayo galit, kapag nakikita natin, minsan nga sa Facebook lang, pag nakita mo, iba yung nararamdaman mo eh. Di ba? Kasi galit ka. Pero once na ibinigay na sa'yo ng Panginoon, kinakailangang i-release mo na ang kapatawaran mo. Sapagkat sa ganitong mga kaparaanan, mai-improve pa. Amen, gaganda ka pa ng gaganda. Amen, kasi sabi nga, kung ano daw yung laman ng puso mo, makikita sa mukha mo. Amen. Kaya kung ang puso mo'y malinis, nakapagpatawad, makikita sa outcome ng iyong pagkatao, yung glory ng ating pong Panginoon. Kaya kung nais mong gumanda ka pa ng gumanda, bumata ka pa ng bumata, magpatawad ka. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ang pangatlo po, less anxiety. Amen? Totoo po ba ito? Kapag ikaw po'y nakapagpatawad, nababawasan ang iyong anxiety, ang iyong pag-iisip, ang iyong kalungkutan, stress and hostility. Amen? So, ibig sabihin, ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon upang maranasan po natin yung mga benepisyo ng iyong paggagawad ng kapatawaran sa iyong pong kapwa, kung sino man ito, glory to God. Makikita po natin dito, maleles ang ating anxiety. Kaya pala marami nag-high blood, marami po na kung saan nagkakaroon po ng diabetes, tumataas ang sugar, nagkakaroon po ng sakit sa puso, dahil sa kanyang pong puso, inalagaan niya yung galit. Pero once na ito po yung na-release mo na, maleles na ang anxiety mo at ikaw ay mababawasan na ang mga stress mo. Amen? Hindi pag nakita mo lamang ang muka, iba na, kumukulo na yung dugo mo, kaya nag-high blood ka na.
Amen? Pero once na inirelease mo na yung forgiveness sa iyong kapwa, makikita mo, magiging maligaya ka na. Magkakaroon ka na ng merry heart. Amen? Amen? Kaya ang merry natin, ang Christmas natin ay merry, merry, merry. Amen? Merry, merry, merry Christmas. Glory to God. Kasi nagkaroon ka ng merry heart. Glory to God. Hallelujah. At ang sabi rito, fewer symptoms of depression. Glory to God. Ibig sabihin, madalang na. Amen? Yung symptoms ng depression, nababawasan na yung mga depression mo sa buhay. Nababawasan mo na yung mga isipin. Nababawasan mo na yung mga kalungkutan. Nababawasan mo na yung iba't ibang uri na kung saan yung inilalagay sa atin ng diablo sa ating isipan. Kaya once na ikaw po'y nag-forgive, mababawasan na yung mga depression mo. Paano makikita sa atin tayo may depression? Lagi ka nakasimangot. Lagi ka na kung saan hindi ka makinali. Lagi na kung saan ikaw'y punong-puno na kung saan ikaw'y alalahanin. Amen? Bakit po? Dahil meron dito na nakabara sa puso natin. At ang sabi dito, lower blood pressure. Bumababa po raw ang ating pong dugo kapag tayo po'y nakapagpapatawad. Amen? Kapag tayo po ay nakapagbibigay ng totally forgiveness sa ating pong kapwa, nagkakaroon po ng bumababa po yung pong ating pong blood pressure. Less blood pressure. Praise God. Salamat po sa playground. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So makikita po natin dito, yung pong ating pong blood pressure, bumababa. Hindi dati, nagtu-200 ka, nagwa-180, pero once na naramdaman mo na at naalis mo na yung mabibigat sa iyong kalooban, hindi ka na mag-high blood. 120 ka na lamang over 80. Normal na po yun. Amen? So, mo napakaganda yung ipinauunawa sa atin po ng ating pong Panginoon. Bakit po? Para hindi na po tayo na kung saan ay nagmumukhang ampalaya. Nalulungkot po ang ating pong Panginoon pagka po tayo, lagi po tayo nakasimangot. Minsan, kaunti lamang ang ating anak ay malikot, kurot dito, hataw dito. Kasi punong-puno tayo ng galit sa ating puso. Ano mangyayari sa iyo? Mag-high blood ka na nga. Kung tayo merong anak na matigas ang ulo, inuutosan, sasagutin ka pa, ano mangyayari sa iyo? High blood ka nga. Bakit? Kasi may dala-dala ka. Amen. So, ang sabi ito, stronger immune system. Amen. Ito pala kasama rin. Kapag ikaw po pala nagpatawad, pati pala yung immune system mo, lumalakas ng lumalakas. Kaya hindi mo na kailangan yung lagi kang nasa doktor. Sabi nga ni Sister Tess, doon sa kanya pong pagkapa-check up, lalo siyang na-stress. Kasi ang dami lumabas sa kanya na kung saan may mga bad result at pinababalik pa siya. Kaya totoo po ito. Baka merong kailangan na ayusin sa ating puso. Baka may gustong ipaunawa sa atin po ang ating pong Panginoon upang tayo po'y lumakas ang ating pong immune system. Kinakailangan lagi tayong malakas. Kaya napakahalaga yung pagkagising mo lang sa umaga. Magpapasalamat ka na sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Amen. Gagawin mo ng purihin ang ating Diyos. Lagi mong bibigkasin yung mga kabutihan na ating pong nararanasan. Lagi natin bibigkasin, Panginoon, salamat sa panibagong buhay. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mga pagpapala na amin pong nararanasan. At yan po yung nais ng ating pong Panginoon. Glory to God. Habang tayo pinagpapasalamat, mararamdaman mo yung bigat sa puso mo, unti-unti iyang nawawala. Amen? Kasi yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Lagi tayong magpapasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? At lalakas ang ating immune system. At ang sabi ito, improve heart health. Nai-improve yung lakas ang ating pong puso, yung kalusog ng ating pong puso. Wala na yung maaalis na po yung mga bara-bara dyan. Maaalis na po yung kumakapal, yung lining ng ating pong puso. Sapagkat yan po yung unti-unting aalisin ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. At ang sabi po rito, last po, improve self-esteem. Totoo po naman kapag ikaw po'y maraming kaaway, pati yung mga tao na wala namang galit sa'yo, parang ayaw mo makipag-usap sa kanya. Ang pakiramdam na isang tao kapag siya'y marami pong kaaway, lahat na nakapaligid, galit sa kanya.
Kaya siya ngayon, ay na niya makipag-usap. Lagi na lang nasa loob ng bahay, nagkukulong. At kung ano-ano ang mga pinag-iisip. At pag hawak ang cellphone, magpo-post ng kung ano-ano. Bakit? Ay kasi nga, doon niya ay binubuhos yung kanyang nararamdaman. Pero sabi nga, kung ikaw po may nararamdaman, kay may galit sa iyong kapwa, wag mong gamitin ang Facebook. Ang gamitin mo ay tuhod mo upang ikaw ay manalangin sa Panginoon. Itaas mo ng lahat sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay naghihintay upang tayo ay makalaya sa ating nararamdaman. Ano maitutulong sa ng Facebook? Amen. Kataas-taasan, pupulaan ka pa. Ano ba naman ito? Sa alip na manalangin, hindi sa Facebook. Ano tutulong ng Facebook? Hahatulang ka pa. Kaya kapag ako po may nababasa, lalo't mananampalataya, hindi na ako nagko-comment. Sabi ko, Lord, kahabagan niyo po itong aking kapatid na ito. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, kung meron man tao na hindi nagbayad siya ng utang, ang Diyos ang magbabayad ng utang sa iyo. Amen? Ang Diyos ang magbabayad ng utang sa iyo. Kapag ikaw ay nagpautang, doon sa walang kakayanang magbayad, ang Diyos ang pinautang mo. Kaya kung ang Diyos ang pinautang mo, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Kapag ang Diyos ang nagbayad sa iyo, sobra-sobra pa ang mararanasan mo. Sobra-sobra ang dadaloy sa iyo. Sobra ang pananalapi, sobra ang kalusugan, sobra ang iyong material na pangangailangan. Kaya hindi mo namamalayan, unti-unti, nagkaroon ka na ng washing machine, unti-unti, nakakakain ka ng 3 beses maghapon, may merienda pa. Unti-unti, nakakabili ka na ng maayos na damit. Unti-unti, sumisigla ang iyong katawan, nakapag-overnight ka pa sa gawain ng ating Panginoon. Amen! Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. So ngayon, sabi nga po rito, ito po raw po ang mararanasan kapag ikaw po'y nagpatawad. Pero ang sabi po ito, meron pong another, blessings of forgiveness. Yung po raw pagkapala na ating pong mararanasan once na tayo po ay nag-forgive. Glory to God, hallelujah. Number 1 po, ang sabi po ito, pardon of an offense or crime. Ibig sabihin, tayo po'y nagpawala ng sala doon sa offense o kung saan doon sa kabayaran. Glory to God. So, ibig sabihin, kapag pala po tayo ay nagpapatawad po, meron po tayong blessing na nakakamit. Napapawalang sala sa mga upes o sa mga kasalanan na kanila pong nagagawa. Tayo pala nagleles na dapat yung kaparusahan na kailang makakamit. Kapag pala ito po ay na-release mo yung forgiveness, ikaw ang pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. Sa iyo pupunta po yung blessing. Glory to God. At ang sabi ito, eternal life on God's forgiveness through Jesus Christ. Pero mo itong blessing na ito, di ba? Kapag ikaw po pala ay nagpatawad, itong pagkapalay mararanasan mo. Glory to God. At ano po yung mararanasan mo? Eternal life. Glory to God. Hallelujah. Bakit po? Ay kasi sabi ng Panginoon, hindi makapapasok doon sa karyan ng langit yung may galit. Hindi makakapasok sa karyan ng langit ang sinungaling. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Amen. Yung mga pinagsisimula ng kaguluhan. Pero kapag ikaw ay may malinis na puso, kapag ikaw ay mapagpatawad, kapag kinikilala mo ang ating pong Panginoon, ikaw ay candidate sa eternal life. Amen. Yung buhay na walang hanggan, ito po yung ating pong makukuhang blessing buhat sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay lagi siyang gitil na gitil para tayo pagpalain. Ang ating Panginoon, dahil tayo po'y mga anak, nais niya isang idlap, ibigay na agad ang pagkapala sa atin. Pero lagi pong mahinahanap ang ating pong Panginoon. Pero once na ito po'y ating pong ginagawa, ang eternal life ang nakalaan para sa iyo. At ito po ay isa pong napakalaking pagkapala na maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Ang makapasok tayo doon sa ipinangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ang sabi po rito, forgiveness remedies the eternal consequence for man's sin problem. Ayan. Di ba? Napakasarap manamnam. Ang pagkapatawad po ito po isang remedies. Kapag sinabing remedies, ito po yung parang nagiging daan. Ito po yung nagiging solusyon. Glory to God.
para po doon sa eternal consequence, apermansin, ibig sabihin, kung ikaw ay hindi po nakapagpapatawad, ibig sabihin yung consequence ng kasalanan, ikaw ang magmamana. Pero once na ito po ay ginawa mo na makapagpatawad ka, wala na ang consequence ng kasalanan mo. Forgiving ka na. Amen. Pinatawad ka na ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po ito, kung ikaw ay magpapatawad, sabi sa aklat po ng Mark 11, kung ikaw ay magpapatawad, patatawarin ka rin ng ating Ama sa Langit. Kaya kung tayo may pinatawad ng ating Ama sa Langit, anuman ang hilingin mo sa ating Panginoon, ipagkakalob ito ng ating Diyos sapagkat siya'y sumunod sa kanyang kalooban. Sumunod tayo sa Kanya. Amen. Kaya pagkapala ang kabuntot nito, glory to God, hallelujah. Praise God. At marami pa dito na mabebless, hindi lamang ikaw. Hindi lamang ikaw ang magkakamit ng pagkapala. Yung mga tao na nakakaalam doon sa mga ginagawa mo, na kung paano ka nagpapatawad sa iyong kapwa, sila rin ay magbebenepisyo sa ginagawa mong kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Forgiveness erases lust. Amen. Yung last, yung pong gawa ng laman. Ayan. Yung puro pagkapatawad, ito po rin bumubura ng gawa ng laman. At ang isinusulat niya sa ating puso ay pag-ibig. Kaya once na tayo po ay nakapagpapatawad, ito po yung blessing na ating pong mararanasan. Tayo po ay iaalis sa gawa po ng laman. Buburahin sa atin yung gawa ng laman. At ang ipapalit sa atin ng ating pong Panginoon, ilalagay sa puso mo, isusulat ng Panginoon sa puso mo ang pag-ibig. Amen. Glory to God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At ang susunod po, guilt removal. Hindi po pala lang, kumbaga sa ito po palang pagkapatawad, ito po pala ay hindi po lamang cuticle remover. Amen. Ito po pala rin ay nag-aalis ng guilt sa ating pong puso. Nagkakaroon po tayo ng mga nag-aalis ng ating pong mga galit, nag-aalis ng ating isipin, nag-aalis po na kung saan yung po bang masasama na ating pong mga ginagawa. Naaalis to. Kasi bakit po? Kasi totoo po naman ang salita ng Panginoon. Na kapag ikaw po ay nagpapatawad, ang daming nababago sa buhay mo. Kaya napakasarap po na kayo po ay naririto. Sapagkat ito po ay isa pong napakalaking blessing na maranasan po natin yung pong pagkapala na inilalaan po sa atin po ng ating pong Panginoon. At ang sabi ito, the peace of being in a right relationship with God. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at yung tama na pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon, ito po yung magaganap sa ating pong buhay. Amen. Bakit po? Bakit po ito pong mangyayari? Ay ano pang hahanapin ng Panginoon sa atin? Di ba? Napakahirap magpatawad. Minsan ang dami pang gagawin mga kumbaga sa sarili mo, mag-iisip ka pa. Panginoon, paano ko pa ito gagawin? Pupuntahan ko ba siya? Baka mimiya pagka siya pinuntahan ko, kung ano na pa yung marinig ko. Di ba? Minsan gustong-gusto mo nang isagawa ito. Kasi nasaktan ka. Minsan maaalala mo yung ginawa sa'yo. Pero napakaganda po ang nais po ng ating pong Panginoon. Nais ng ating pong Panginoon na maranasan mo ang kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating pong Panginoon. Amen. Tamang relasyon sa ating pong Panginoon na kapag tayo po ay nanalangin sa ating pong tatay, ang sabi sa aklat po ng Matthew 7, kapag ikay humingi, ang Diyos ay magbibigay. Amen. Kapag ikaw ay tumatok, siya ay magbubukas. Kapag tayo'y humanap, tayo makasusumpong. Sapagkat sino nga pong ama sa ibabaw ng lupa na kapag humingi ng tinapay, ang kanyang anak, bato ang ibibigay. Kapag humingi ng isda, alakda ng ibibigay. Ang ating pong Panginoon, kapag tayo po'y humingi, the best ang ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. The best! Amen! Yung hindi mo inaasahan, so sobrahan pa ng ating pong Panginoon. Glory to God, sapagkat ganyang kabuti ang ating pong tatay sa langit. Glory to God, hallelujah! The freedom to follow God's will. Ayan. Yung kalayaan po raw na magawa po natin yung kalooban ng Panginoon. And that is a big, big blessing.
Amen. At ang sabi, passionately and glory to God, unshamedly. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay gumagawa po ng gantong mga kaparaanan, kapag tayo po nakapagpapatawad, yung blessing na kung saan magkaroon tayo ng malaya, na masunod natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, yung pagsunod natin sa ating pong Panginoon, tayo po ay may kababaang loob. With passion. Amen. With passion. At hindi ka nahihiya. Bakit ka hindi mahihiya kapag ikaw po ay nakapagpapatawad? Eh kasi wala nang isusurod sa yung kapitbahay mo. Ay yung nga, born again nga yan eh. Ay yung kasister nga yan, hindi mapatawad. Di ba? Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, once na ito yung magagawa mo, ang pagkapala ay mararanasan mo sapagkat masusunod mo ang kalooban ng ating pong Panginoon na meron kang kababaan, na meron kang malaya na pagsunod. Amen. Hallelujah, Lord God. Praise God, 11 na po. Hallelujah. Konti na lang po. Matapos na po. Sige po, conclusion po. Asaklat po ng Hebreo 12, 1 and 2. Yan. Praise God, hallelujah. Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo na napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Amen? Praise God. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inaalintana ang kahihiyaan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? Totoo po tayo, naniligiran po tayo napakaraming saksi. Sapagkat ang mga tao, napakataas po ang expectation sa mga born again. Yung pong ating kapitbahay, yung ating pong kaibigan, yung ating pong kakilala, yan po yung pong nakapaligid sa atin. Kaya ano po dito, pinauunawa po dito, sa aklat po ng Hebreo, atin pong iwaksi, atin na pong ialis, atin na pong itapon, ano man yung mga negatibo sa isip mo, sa puso mo, ano man yung ginawa ng kapwa mo sa iyo na hindi mo kaya ito na kung saan ibitawan, ito po ang right time. Iibis na natin, itapon na natin, sapagkat meron po tayong gagampanan sa ating pong Panginoon. Kaya ipinahintulot sa atin ng ating pong Panginoon, makaranas tayo ng iba't ibang problema upang ito matapos na ito'y inyong mapagtagumpayan, ito'y inyong magiging testimony. Magiging patotoo mo to. Kung gagawin mo na i-release lahat yung mga bigat sa puso mo. Kung meron kang asawa na kung saan ay iniwanan ka. Kung meron kang anak na kung saan nilalapastangan ka, i-release mo na yan. Ibigay mo na yan sa ating Panginoon. Kung meron ka na kung saan ay boyfriend, na kung saan ay nagka-break kayo, hindi ka pa makamove on, i-release mo na. May perfect na tao na ibibigay sa iyo ang ating Panginoon. Kundi para kayo sa isa't isa, i-release mo na ito. Huwag mo nang alalahanin pa yung mga bagay na inyong mga nakaraan, kundi ang inyong tuunan, ano ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon ngayon. Ano yung takbuhin na ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Iniwanan ka ng asawa mo, huwag kang makupkob ng kalungkutan. May plano ang ating Diyos. Naulila ka, nawalan ka ng magulang na batang-bata pa, may plano ang ating Panginoon dahil may the best na ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya ano pinauunawa po din ang ating Panginoon? Ipinakikita, kaya nga sabi niya, masdan nyo ang ating Panginoon. Ituon nyo ang inyong paningin. Kaya kapag tayo po ay parang nasasaktan, tayo po nakararating tayo nanghihina, nakakaramdam tayo na para tayo abang-aba, nakakaramdam tayo na para tayo hirap na sa buhay. Maaari may mga panahon gusto mo manumbat. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon sa verse 2, ituon mo ang iyong paningin sa ating Panginoon. Ituon mo, glory to God, hallelujah. Ituon mo ang iyong paningin kay Jesus, glory to God. Sapagkat sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Bakit po? Kasi iwas na tininyan mo. Itinuon mo ang iyong paningin, ang iyong imagination na si Jesus Christ ay nakapako sa krus.
na si Jesus Christ walang kasalanan, pero siya'y nabayubay sa krus. Alalahanin mo yung mga tiisin na kanyang pinagdaanan. Naranasan mo na ba yung mga tiisin? Naranasan mo na ba yung ginampanan ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon walang kasalanan, pero tinanggap niya ang lahat ng kaparusahan. Tinanggap niya ito. At doon sa pagdadala niya ng krus, papunta doon sa Mount Golgotha, siya ay hindi nahihiya. Masaya siya. Bakit masaya ang ating Panginoon samantalang siya ay sugatan na? Bakit masaya ang ating Panginoon? Sapagkat nai-imagine na malapit na magtagumpay ang aking mga anak. Kapag nakita nila, kapag ako'y namatay sa krus ng Kalbaryo, yung plano ng Ama'y mapangyayari. Kaya kapag tayo tumingin sa ating pong Panginoon, mawawala ang iyong hinanakit. Mawawala ang iyong galit. Mawawala ang iyong paghahanap. Mawawala ang iyong karamdaman. Bakit? Kasi inaalala natin sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpay ng ating Panginoon ang lahat ng uri ng karamdaman. Kaya kapag tayo nakatuon sa ating Panginoon, anuman ang iyong nararamdaman, panampalataya mo, tinapos na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng uri ng karamdaman upang tayo ay magsigaling. Kapag nararanasan mo tila baga wala ka ng pera, yung iniintay mo hindi pa dumarating, yung may utang sa'yo hindi nagbabayad, tingnan mo ang ating Panginoon. Lord, yan sa krus ng Kalbaryo, kaya tinihis mo ang hirap, kaya tinanggap mo lahat ang mga parusa upang ang mga mahihirap ay magsiyaman, upang ang mga mahihirap ay makaranas ng kalayaan, at upang ang kung saan naalipin ng kasalanan, makalaya sa kasalanan at maranasan po nila ang pinagpalang buhay. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Huwag kang manlulupaypay. Amen. Kaya lastly po, glory to God. Micah 6:6-8. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po ito, last verse po ito. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh? Ang Diyos ng kalangitan. Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog sa sinusunog sa kanyang harapan? Malugot kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng ulibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh. Amen. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Amen. Kaya miski ikaw ay maghandog pa sa ating Panginoon, ang Diyos ay hindi malulugot sa iyong inihahandog kung meron kang tao na kung saan ay punong-puno ka pa ng galit. Kung meron ka na kung saan ay mga bagay na hindi mo kayang unawain, ang ginagawa mo'y gumagawa ka sarili mong kaparaanan. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon kay Propeta Micah? Ito ang nire-require ng ating Panginoon. Do justly, walk humbly, love mercy. Ito yung kauna-unahan na nais ng ating Panginoon. Sapagkat maghandog ka man ng mamahalin na kung saan ay alahas, malaking pera ang ihandog mo sa ating Panginoon. At ang sabi niya, miski kasing lawak ng ilog, amen, ang ihandog mo na langis, hindi pa rin ito magiging makabuluhan sa ating pong Panginoon. Ang nais ng ating pong Panginoon, kung ikay maghahandog sa Kanya, ihandog mo ang kung saan yung puso mo. Ihandog mo sa ating Panginoon yung kung saan yung kababaan mo. Ihandog mo sa ating pong Panginoon yung magawa mo ang makatarungan sa paningin ng ating Panginoon. At ating isagawa ang maging mahabagin tayo sa ating kapwa. That is the requirements of God. Yan ang nais ng Panginoon. At ang ating year 2023, ito'y isang magiging matagumpay na taon kung makikita ng ating pong Panginoon na tayo lumalakad sa nais ng ating pong Panginoon. Kung tayo ay laging mababa, lagi tayong humble sa paningin ng Panginoon, at tayo po'y magiging mahabagin sa ating pong kapwa. Yes, O Lord at Panginoon.
Salamat po, O Diyos, sapagkat nais mo nga po, Panginoon, na dumaloy sa amin ng masaganang pagpapala. Nais mo po, Panginoon, Lord God, na ang lahat ng iyong mga anak, dakilang Ama, maranasan ng pinagpalang buhay, maranasan ng kapayapaan, maranasan po, Panginoon, Lord God, yung maluwanag na kanyang pag-iisip na magawa ang iyong kalooban. Kaya, Lord God, tunay nga po, O Diyos, napakalaki po pala ang ginagawa sa amin kung kami po'y magpapatawad. Sapagkat kung hindi po kami makapagpapatawad, kami ang talo, Panginoon. Pero Lord, salamat sa mensahe mo. Sapagkat ipinakita mo na, Panginoon, ang magiging benepisyo kung kami po'y magpapatawad. Ipinakita mo na rin, Panginoon, Lord God, ang pagkapalat, dakilang Ama, kung kami po, O Diyos, ay susunod sa iyo. Kaya, Lord God, dalangin ko po, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Kung meron man ditong tao, Panginoon, na hindi pa niya kaya magpatawad, Lord, tulungan mo po siya. Kausapin mo siya personally, dakilang Ama. Panginoon, maaring hindi niya mabitawan ang kirot, Panginoon. Pero Lord God, mas matindi ang kirot mong naranasan sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, sa kaarawan mo, Panginoon, Lord God, dalangin ko po, O Diyos, na hindi po matapos ang maghabong ito, dakilang Ama. Panginoon, ang lahat ng kanya pong nakasamaan ng loob, yung lahat na nagbigay sa amin ng kirot, Panginoon, ma-erase po namin ng forgiveness. Sapagkat kami rin, Panginoon, ang pagpapalain kung magawa namin ito. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, na ang lahat na ito'y mapangyari ayon sa iyo pong kalooban. Sapagkat ang salita mo po, Panginoon, ito po ay buhay at mabisa. Kahit dalangin ko po, Panginoon, hindi po lamang basta narinig ang iyo pong salita, kung hindi ito po'y amin pong maisagawa. Sapagkat ang sinabi mo sa aklat po ng James 1, Panginoon 22, kung ang sino man na nakikinig ng iyong sakdal na salita, na ito ay matapos na kanyang marinig, na para lamang tumitingin sa salamin, at pagkatapos ito'y kanyang lilimutin, hindi mo siya pagpapalain. Pero ang sino man na nagsasagawa ng iyong salita, pagpapalain mo sa lahat ng kanya pong mga gawa. Kaya Panginoon, Lord, dalangin ko po, Panginoon, hindi po lamang ito basta narinig, kundi maisabuhay, maisagawa, sapagkat ang pagkapala ay kasunod na, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Upang sa pagharap po namin, Panginoon, sa 2023, Panginoon, kami malaya sa iyo, Panginoon, na makasasamba. Malaya kami makapagpupuri, malaya kami makapagpapasalamat, malaya po naming mahaharap anuman ang pagsubok na darating sa aming buhay. Kami magiging matatag at malakas sapagkat kami, Panginoon, tinuruan mo upang kami, Panginoon, magmahal at umunawa, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. At sa iyo ko po, Panginoon, Lord God, ibinabalik, dakilang Ama, ang mataas na papuri, pasasalamat, pagdakil at pagluwalhati, tanging sa iyo po lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.